Yan si Ma'am, oh. Talagang tinapos niya talaga yung ano, yung yung training niya. Baka i-block mo ako, sir, ha? Okay, guys. So, may aside sa inyo na mag-handle ng painter line, okay? Forward. Picture mo ba yun, sir? Picture? Ayan. Mamaya ano natin to. Propose natin to. Okay, so we're going to go inside the lifeboat. Tapos we have to manage to arrange yourself properly, ha. Tapos may mga seat belts naman dyan. So ikabit nyo lang. Para lang makita dun sa ating nakaano tayo, okay? Life jacket, sir. So hindi na. Dito lang naman tayo. Kasi gagamitin nila dun, ha. So sige, guys. So number 1, go inside. Yung kapital. Saan yung kapital? Sakay lang. Dalawa. Sabay-sabay na, sir? Oh, yes. Kasi yan, 25 yan eh. So ilan ba tayo? 24, di ba? Dinampot ko lang doon, sir. Sa motor. Halap nga kami kanina doon eh. Saan? Bakit ayan may live niya na tayo? May ano. Wala naman ako sinabi na ano doon na, di ba? Sabi ko punta tayo doon, di ba? Kumuha ka ng sarili mong helmet, ayos ha. Dinampot kami doon, sir eh. Ayan o. Ang dami dito, sobra pa nga eh. Ha? Sige, pasok tayo sa lifeboat, ha? So, manage to be stable, ha? Yung ating lifeboat. Yun, yung mga tropa natin. Yung pala yung ano, ay sir. Si sir na lang, dyan ka na lang, sir. Sige. Tsaka yung isa sir na kapitan. Sige, sir. Dyan na lang kayong dalawa, ha? Okay lang ba sa inyo, sir? Okay na, okay, sir. Sige. Kami lang pupunta dun sa loob, ha? Kasi kailangan namin makita yung dapat makita sa loob ng lifeboat. Sir, wala pa naman kayo kasama. Pwede mong kamay mo, sir. Sir, labas na. Labas. FPD is removed, no? Sige, sir. So, tayo. So, nabawasan na tayo ng dalawa. Ibig sabihin, 22 na. Tama-tama lang, no? Sir, ayos. Itawan mo muna. Tanggalin mo yung pintan line. Sir, balik mo. Sabi mo na. Okay sir, compress sa forward. Compress sa forward. Di baling mas malamang ang tao sa forward. Okay. Yun. So sige, adjust tayo ng bagya. Yun, ang dami pong upuan dun, oh. Sige, adjust ng konti. Upong 150 lang. Uy, doon pa sa unahan. Doon, oh. Compress tayo doon. Baba lang naman ang ano. Sige. Yeah, sige, adjust kayo dyan para makaupo ako. Sir, adjust ng konti. Taas ba ito, sir? Ha? Hindi na. Ang nakalagay lang doon, makina, tapos release lang tayo, no? Huwag na. Ayun, adjust. Nakabit na. Kasi, saglit lang naman yung tanggalin. Ha? Nakatodo na eh. Nakatodo na ba? Sir. Okay lang. Sir, adjust kayo doon, ha? Sige. Yan. Diba? Sakto. Pati si Coxswain nandyan, no? Okay. So, good morning, guys! Morning, sir. Ayun, yung ating mga trainee. Kaway muna kayo dyan sa
ating SRB batch 26. Tama ba? Ayun. So again, welcome on board live boat ng ating Globe. At ang ating butihing assistant, si Sir Alvin. Okay? Siya yung magbibigay ng information sa inyo with regards to starting of live boat engine at saka sa ating release mechanism. Okay? Sige sir. Okay Tira. sir, good morning sa inyong lahat. So dito na tayo sa live boat. So ang gagawin lang natin dito ay start the engine, no? And then maneuvering. Okay, bago i-start yung ating makina, ano yung una nyong chichikin? Oil. Fuel. Ano pa? Cooling water. So isa pa. Battery, syempre. No? So ang ating battery sir, nandiyan sa up, dalawa yan, o port and starboard. Okay, tingnan natin para makita sa video. Okay, buksan mo nga yung baterya natin. Yan nakikita. Yan. Okay. Diyan sa starboard, yung isa ay nasa Battery main at saka yung isa ay ano? Yun, okay? Yung ating Okay, emergency. thank you. So ang ating fuel naman sir, yung ating fuel tank, kung titikin nyo kung may laman o wala, so nandoon sa forward. Sir, Sir, yung fuel, yan, bukas. sa loob, no? Buksan natin Buksan yan. ang fuel. Meron diyang tangke, buksan para ma-check natin Check, kung may sir, laman. kung Sir, kaya tanggalin ang strap. Huwag tanggalin. Huwag mong dukutin ang ganyan. Ikaw, galit kang sa dukutin, ha? Nakikita mo, ha? Sige, tama dyan, sir. Yan, fuel, ha? Yan is the fuel. Tapos tignan mo kung may laman, ha? Yun, kuha na yun. Oh, puno. Uy, dami. Kalahati. Halos ang dami. Yun, no? Pasasalin ko lang yung chip. Masasabi, siyempre. Mahirap dyan tayo ma-report na yun. Tama. Okay, good. Very good. Okay, so yung globe oil naman natin, sir, dito natin titikin. Okay, yung lube oil, ha? Ito yung engine casing, ha? Yan. Tanggalin ang ating Yan, engine tanggalin casing. cover ng engine casing. So, paano natin tikin yung ating globe oil? Taga makina. Saan? Yun. Okay, sir. Galing talaga ni sir. Uhugutin lang ating dipstick. Lipstick. Hindi natin siya basta-basta titikin ng ganyan. So, ang gagawin ninyo, sir, punasan niyo muna. Ayun, no? Yan, puna. Ayan, punasan. Kailangan And yung then, malinis na pamunas, ha? Ibalik. Balik ulit. Tapos, Check ulit. hop. Yan. Oh, ba't Hop. binitaw? Oh, ganito, no? Parang walang nagbago. Wala nagbago, sir. Very good. So, yung pamanas, balik din lang. Ibalik din. Kailangan mo bang i-change oil o ano? Palagay mo? Malinaw-linaw pa, sir. Malinaw yan. Kumbaga sa ano pwede pa. Pwede pa. Okay? So, Nagdidepende ito yung yan ating sa water cooling, no? So, yung ating water cooling, kung saan nakalapag yung ating lifeboat, yun din yung isi-circulate niya. Kung fresh water, so fresh water din yung kanyang isi-circulate. Okay? Ngayon, kung nasa seawater naman kayo, seawater din. cooled naman. No? Yung kanyang isi-circulate. Okay? So, yung ating start din, paano natin start yung makina? So, dito meron tayong battery selector switch, no? Sa barko, sir, no? Sa barko, pag tayo engine test, no? So, ang gagawin nyo lang or gagamitin battery yung boat number 1, boat number 2. Okay? Importante yan, sir. Yung ating ano, sir? Ha? Okay? So, ngayon, sir, nandito yung ating battery selector. Boat number 1, boat number 2. So, pag tayo nag-testing ng ating battery, so, boat 1 lang, no? Pag hindi umandar sa boat 1, boat number 2. No, huwag kayong gagamit ng boat. Dito rin natin malalaman kung may diferensya yung ating battery. Dahil kung isa may diferensya at isa malakas, pag palaging boat ang gagamitin ninyo, so aandar at aandar siya. Hindi nyo malalaman kung may diferensya o mahina na yung isang battery natin. So, pag nag-test kayo ng battery ay ng makina ng ating lifeboat sa barko, yan lang ang gagamitin nyo. So, yung boat, ginagamit lang to para sa emergency. Okay?
Yan ang pag-test ng ating lifeboat engine. So dito sir, yung ating pag nag-start tayo ng makina, susi pa ang gamit natin. Hindi pa tutulad ng iba na push button na lang. So pipindutin nila lang. Okay? Oh, yung throttle natin nandito sa taas. Pag nag-ahead kayo, tulak nyo lang. Pag nag-astray naman, hila. So pag papatayin na yung makina, meron triangle dito na stainless sa taas, may nakasulat na stop, hilahin nyo lang. Okay? Okay, so ngayon, wait lang. Nandito ako, may ginagawa ko ha. Okay. So ngayon sir, start na natin and then maneuvering. Ito yung ating release mechanism for onload and offload release. So ngayon, naka-offload procedure tayo o position, no? So ang gagawin lang, tanggalin lang yung safety pin and then hilahin lang ito pataas. Hila pababa. No? Para mag-release yung forward in up release hook natin. Okay, yun yung procedure kapag offload. Ay paano kung onload? So yung ating indicator nasa kulay green yan. Okay? Oh, mahirap. Meron tayong gagawin pa para ma-release natin yung ating release handle. So kapag nasa kulay green yan, ibig sabihin yung ating release handle naka-lock pa. So nandun pa yung locking device niya. So, ang gagawin lang natin, iangat natin gamit ito. So, sa barko naman, no, yung ating lifeboat, release mechanism, mayroon niyang covered na salamin. Ito, nakalock. Okay? Binuksan ko lang siya dahil araw-araw tayong may practicum ng ESRB. Kung araw-araw tayo magbabasag ng salamin, sayang naman, no? Kaya, tinanggal ko na lang siya. Para, pinapaliwanag naman natin, no? So, yan sa barko sir, na-covered ng salamin, basagin nyo lang gamit ito. And then, dalihin nyo lang yan siya. Papunta sa taas. Papunta sa kulay pula. No? Para maigalaw natin yung ating release handle. So, kapag hindi yan nakarating sa kulay pula, kahit dalawa kayo ang maghila nitong release handle, hindi natin ito mapapagalaw. Dahil nakalock pa siya. No? Kaya dapat makarating siya sa kulay pula. So, ngayon, nasa kulay pula na siya. Bakit siya nakarating sa kulay pula? Ito yung tanong. Naka-ready na. Paano siya nakarating sa kulay pula? Automatic nakapunta siya sa pula. Yung piniliwanag ko sa inyo kanina, yung Naka-upload na. yung XIU natin. So, pag sinabing upload sir, no? May buta sa ilalim ng lifeboat natin na nakakonect dito sa release mechanism. So, anong tawag doon sa butas? Yun yung tinatawag na hydrostatic interlock system. So, pagbagsak sa tubig, may pressure ng tubig na papasok doon. No, dadaan sa diaphragm, pagdating sa diaphragm, lulubo lang yon. So ngayon, yung hydraulic, aakyat papunta dito, sisipain yan papunta sa kulay pula, kagaya ngayon. Okay? Ngayon, hilahin nilang ito pataas, hila pababa, para mag-release yung forward up release hook natin. Okay? So ngayon, bago natin i-release, dapat umaandar na ang makina para pag-release, manyover agad, let go, lumayo sa lumulubog na barko. Okay? O, start na natin siya, no? Put the battery to Then, boat. binote ko na siya, no? Oh, sige, boat ha. Okay. Sige, can Yan, go up. i-start ko na sir. siya. Up. Dre. Sir, paki-release yung pinter line up. Hindi mo nasawa ko sa video na. Pero nandito kasi ito. Okay. Release. Watch out guys ha. Okay. Successfully ha. Ma'am, nagulat ka. Okay. Ayos ah. Very good. So yun yung ating release mechanism is in
good working conditions. Tama? Sa barko, dapat na exercise din talaga dapat, no? Para reliable yung book natin. Na anytime magkaroon ng emergency, gagana talaga. No? Sir, ano ba masasabi mo? Na-release natin ng maayos yung motor? Ayun sir, maliwanag na maliwanag. Maliwanag na maliwanag, ha? Okay, very good. Kasi niniikutan, eh. Tabi nga yan. Sa listing. Nasa ano ka na, iwahid ka na. Sir! Sir, tahimik kayo. Yung tropa natin sa gilid, baka hindi na makita eh. Sayang ang tato.